Magandang araw po sa ating lahat. Ako po ba ay inyong naririnig? Salamat po Pastor Joel and Brother Jomery for leading us and pointing us to the cross of our Lord and Savior Jesus Christ. Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa Global Connection Dubai. Ano po, itong araw na to special sa aming mag-asawa dahil kami nagsa-celebrate ng aming ika-4 na taon ng pagbubuklod sa amin ng aming Panginoon. But more than that, we do believe na sa ating mga mananampalataya, this is so much special dahil ito yung Lord's Day, binukod ng ating Panginoon upang tayo magsama-sama at igalang ang araw na to. So, babasahin po natin yung Exodus 20 verses 8 to 11, which is ito po yung isa sa mga Ten Commandments ng ni Yahweh, ano po, na ibinigay sa mga Israelites. But basahin lang po natin yung tatlong verses. So, honoring the Lord's Day, ihiramin ho natin sa ESV version. Ito po ang salita ng ating Panginoon. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days you shall labor and do all your work. But the seventh day is a Sabbath day to the Lord your God. On it you shall not do any work, you or your son or your daughter, your male servant or your female servant, or your livestock, or the sojourner who is within your gates. For in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea, and all that is in them, and rested on the seventh day. Therefore, the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat po sa time na to. Salamat po dahil totoo po yung aming inawit. You're looking sa aming mga puso, Panginoon. Alam niyo po ang aming laman ng aming puso. Marahil yung iba po sa amin ay may mga alalahanin. Marahil yung iba po sa amin ay nasasaktan. Marahil yung iba po sa amin ay nahihirapan. O marahil yung iba po sa amin ay may mga pasanin, Panginoon, na possible na ito ay maging hindrance upang hindi po namin mawala kami sa focus, Panginoon, sa inyo. Kaya sa pamamagitan po nawa ng inyong mga salita, kayo po ang patuloy na mangusap sa amin. Alam ko po na ang inyong lingkod ay limitado lamang po ang alam. In fact, hindi po ako magaling magsalita, Panginoon. Pero humihingi po ako ng inyong biyaya upang maipangaral ko po ng tapat ang inyong mga salita sa mga sandaling ito. Ganun din naman, tulungan niyo po ang bawat isa. Bagamat kami po ay physically hindi magkakasama, I'm praying, Lord, na nawa ay nakafocus kami yung aming mga sarili, nawa ay sa aming mga pwesto, nawa ay meron kaming paggalang at alam namin, Panginoon, kagaya ng panalangin ng aming Pastor Joel kanina, kasama ka po namin, Panginoon. Kayo po ang aming dakilang pastor, kayo po ang aming Panginoon na punong-puno ng pangako. Kaya Lord, hayaan niyo po na mabigyan ka namin ng karangalan sa pag-aaral ng inyong salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, we will talk about the Lord's Day. Ano po, siguro lagi niyo pong naririnig sa amin yung word na Lord's Day at napakahalaga po nito. In fact, yung binasa natin kanina, nabanggit nyo sa itang Sabat, ano po, yung ikawalong utos ni Yahweh. Sabi po ng pag-aaral, the word the word Shabbat, ano po, sa Hebrew, ang pagkaka-pronounce po nito ay Shabbat, ano po. It means, literally means rest, ano, o cessation. So, yung Shabbat, o yung, ay wala pong kinalaman sa Saturday, ano po. In fact, the word Saturday, ay parang kinuha po yan sa Saturn, kung di po ako nagkakamali. Pero wala pong kinalaman yung Sabbath o Shabbat dito sa word na Saturday. Ano po? So, ibig sabihin, whenever we heard the word Shabbat o Sabbath, it talks about rest or cessation. Ano? So, it refers to the day when, according to Genesis 2 to 3, God rested from His work of creation on the seventh day. So, again, when we talk about Shabbat, it means rest or cessation.
Sa New Testament naman, kung tatawid tayo sa New Testament, ang kanila namang gathering ay laging first day of the week. So ito ay kinuha dun sa resurrection ng ating Panginoong Jesus, ano. So hopefully hindi kayo nalilito, ano, bakit tayo Sabado, bakit o yung iba Linggo. Hindi po tayo after sa day, tayo after dun sa ating sinasamba sa ating Panginoon. So hindi na natin itatakel bakit tayo Sabado nag-gather. So technically ito ay mas marami ang available at hindi issue sa ating mga Kristiyano kung anong araw, especially sa context nating mga OFW. Ano. So yung Lord's Day, ito yung araw na available tayo, nagsasama-sama tayo upang alalahanin at sambahin ang ating Panginoon. So, merong kwento when may nakita kong kwento, ano po, meron daw mag-ina na medyo matanda na yung kanyang anak, ano. Ayaw niyang pumuntang church. Pinipilit ng kanyang nanay na pumunta siya ng church. Sabi ng kanyang anak ay ganito. Sabi ng anak, I'm not going to church today. For two reasons. Sabi niya, ayaw kong pumunta sa church ngayon sa dalawang kadahilanan. Una, number one, I don't think anybody likes me. Sabi niya, ayaw kong pumunta sa church dahil tingin ko, ayaw sa akin ng maraming tao o walang may gusto sa akin. Number two, walang nagsasalita sa akin o walang kumakausap sa akin. No one speaks to me. So ito yung reason niya kung bakit ayaw niya nang pumunta ng church. Hindi ko po alam kung na-experience nyo na itong gantong damdamin. Ano po, hindi ko alam kung naranasan na natin to. I don't think anybody likes me. Pangalawa, no one speaks to me. Ang sabi naman ng kanyang nanay, ganito, you are going to church today for two reasons. So, meron kang dalawang dahilan kung bakit ayaw mong pumunta ng simbahan. Bibigyan din kita ng dalawang dahilan bakit kailangan mong pumunta ng simbahan. Una, number one, you are 42 years old. Matanda ka na. 42 years old ka na. Pangalawa, you're the preacher. ikaw ang magsasalita, ikaw ang mag-speak. Kaya pala may ayaw sa kanya, kaya pala walang nagsasalita sa kanya. Kasi siya yung preacher o siya yung pastor sa church na to. But kidding aside, kung tatanungin po ang bawat isa sa atin, kamusta po ang preparation natin bago dumating ang araw ng Sabado? Bago po dumating yung ating Lord's Day? Kamusta po ang kondisyon ng ating mga puso? Kamusta po? We are praying for a venue or a place na makakapag-gather po tayo weekly, ano po. Pero kung tatanungin naman, ang puso natin, ready ba talaga tayo? Ready ba talaga tayo? Ang Lord kaya niyang magbigay instantly ng venue para mag-gather tayo. But the question is, ready ba talaga tayo? Tayong mga Kristiyano, tayong mga anak ng Diyos. Kaya nga sa hapon na to, when we talk honoring the Lord's Day, titingnan natin, let's examine three essential areas we must commit to order to honor the Lord's Day. Ano? Titingnan natin yung tatlong essential areas na pwede nating i-commit para maparangalan natin ang ating Panginoon. Una, the consecration of the Lord's Day. The consecration of the Lord's Day. Yung paghahanda bago dumating yung araw ng yung Lord's Day o yung ating worship service, yung paghahanda bago tayo humarap sa ating Panginoon bilang simbahan, ang paghahanda bago tayo humarap sa Panginoon sa ating pananambahan. Remember, dito po sa ating binasa kanina, sabi po ni Yahweh, remember the Sabbath day to keep it holy. Ano, hindi natatapos na umattend ka lang. Ang sabi po ng utos ni Yahweh sa 10 commandment, to keep it holy. So whenever we gather, whenever we do Lord's Day, ang sabi po ng salita ng ating Panginoon, to keep it holy. Gawin natin ng may kabanalan ang ating pagsamba sa ating Panginoon. Kaya nga, I encourage everyone, whether tayo nasa Zoom o whether tayo mag-face-to-face, hopefully, we give our best sa ating Panginoon. Amen po ba? Ito ay panawagan din sa Magnification Department na tayo ay weekly ang ginagawa natin, pero magandang paalala sa atin that we do it holy. Ano, ginagawa po natin to ng may kabanalan. The Lord plainly stated
that the Sabbath day must be set apart as a holy day because it allows God's people to pause from work, spend time worshiping the Lord, and develop their love for Him. This is the main reason why Sabbath day became known as Lord's Lord's Day. Ano po? So, ito yung time na makakapag-pause tayo sa ating mga trabaho. Pero sa konteksto natin sa UAE, minsan may trabaho po yung iba. We respect that. Ang Lord ang nagbibigay ng trabaho. So, alam nyo din naman yung context na pinanggagalingan ko. Yung mga naka-off, yung mga available, pero hindi nagbibigay pahalaga sa Lord's Day o kaya sisimba nga kaya lang ay hindi naman proper attire o kaya ay nakahiga lang ano po. So, siguro may magagalit po sa akin dito sa aking sinasabi. Pero this is the word of the Lord. Kaya nga sabi, keep it holy. Ano po? Tingnan niyo po, bago mangyari yung unang Sabat. Sabi dito sa ating binasa kanina o sa Genesis 2 verses 1 and 2. Thus the heavens and the earth were finished and all the host of them. And on the seventh day, God finished his work he had done, and he rested on the seventh day from all his work that he had done. Verse 3. So God blessed the seventh day. So bago mangyari yung unang Sabat, meron munang first week. Meron munang unang nangyari. So ibig sabihin, mismo ang Panginoon may ginawa muna bago yung Sabat, ano. So, merong preparation na nangyari sa New Testament. Napakahalaga ho ng preparation. Luke 23 verse 54, it was the day of preparation and the Sabbath was beginning. So, hindi po noong unang panahon sa Biblia, binibigyang pansin yung paghahanda sa Sabat. Ano po, hindi lang siya basta isang araw, kundi binibigyang pahalaga yung paghahanda sa Sabat. Nung bago mabuhay ang ating Panginoong Hesus, di po ba, sa 7 days, ang daming nangyari. A lot can happen in 7 days. So, in the Gospels, the term preparation day or praskeo refers to the day before the Sabbath, during which Jews prepared for the holy day. This preparation included completing work and preparing food. So napakahalaga sa kanila yung paghahanda bago yung Lord's Day o yung Sabbath. Tatanungin ko po ulit kayo mga kapatid, kamusta ang preparation mo bago ang araw na to? Kamusta ang paghahanda mo bago ang araw na to? O meron tayong tinatawag na fatigue o tinatawag natin na parang routine na lang ito. Okay lang, Sabado naman. Sabado lang naman. Ilang oras lang naman. Lilipas din naman yan. O we are preparing para sa Lord's Day na to. In fact, sabi sa Ecclesiastes, guard your steps when you go to the house of God. Babantayan natin ang ating mga sarili whenever we worship the Lord, whenever we praise the Lord, whenever we go to the presence of the Lord. Ano po? So, again, kamusta ang preparation natin itong mga nakalipas na araw? Kamusta ang consecration natin, yung paghahanda sa araw na to? Alam niyo po, ang Biblia ay nagbibigay pansin, nagbibigay paalala sa atin na may kinalaman ang isang linggong nakalipas kung paano natin sasambahin ang ating Panginoon sa araw na to. Amen po ba? Are we excited? Nakafocus ba tayo sa Sabado? O pag pinag-usapan ng salitang Sabado, mas marami tayong nilulook forward. Pupunta tayo dito, pupunta tayo sa ganito, mas gagawin ko to. O tinitingnan natin yung Sabado as the Lord's Day, binigay sa ating mga mananampalataya upang mag-gather at magpanalanginan, sambahin ang Panginoon at mag-aral ng kanyang salita. Una, the consecration of the Lord's Day. Pangalawa, napakahalaga din whenever we honor the Lord's Day, this is the commemoration on the Lord's Day. Pag-alaala. Pag-alala sa ginawa ng ating Panginoon. Tingnan niyo po. Remember the Sabbath day. Alam niyo po, sa lahat ng 10 utos ni Yahweh, ito lang pong 8 utos ang may salitang remember. You know why? Because most of the time, if I may say, mostly, sa bawat isa sa atin, nalilimutan ho natin yung halaga ng Sabbath day. Nalilimutan ho natin yung halaga ng pagsamba sa ating Panginoon.
Nalilimutan natin na kahit po yung ginagawa nating Lord's Day na to ay tinubos ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. At nalilimutan natin kung bakit natin itong ginagawa. Sabi nga dito, but forgetting the Lord's Day is more than a scheduling issue. It is a spiritual issue. Amen po ba? Sabi ng ang kalimutan mo o sadyain mong kalimutan na araw ng pagsamba ngayon ay hindi to issue ng schedule mo. This is a spiritual issue. Kaya nga sabi ko po sa inyo kanina, no, may kinalaman ang gagawin mo ngayon sa paghahanda mo kahapon o sa mga nakalipas na araw. Kung nakapag-MTM ka ba? Kung nakapag-pray ka ba? Ano, kung niready mo ba talaga ang sarili mo, especially sa mga tumatayo. Ako po, guilty ako dito. Minsan, sabi nga sa akin ng asawa ko, baka minsan napapabayaan ko na ang pag-aaral ng salita ng Panginoon. Lord's Day to, napakahalaga na. Ibigay ko lagi yung best whenever I preach, whenever I present the gospel. At sa bawat isa sa atin, ano po, napakahalaga ng ating preparation sa mga, again, kahit po sa mga nagpapaawit sa atin. So, I'm addressing this sa magnification. Lalo na tayo ay nagpe-pray ng mag-face to face na tayo sa mga darating na panahon o buwan, ano po. So hopefully we are preparing talaga sa ating mga sarili, sa ating mga sa buhay spiritual. At sa bawat isa po sa atin, ano po, we are praying na talagang nire-ready natin ang ating mga puso, ano po. Kaya nga, it's a commemoration. Ito'y pag-alaala ng ginawa ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga, we need to remember this Lord's Day na itong ating Sabat, itong ating ginagawang pananambahan, ito yung ating identity. Remember, this is our identity. Lagi niyo pong naririnig sa amin yung salitang identity kasi napakahalaga po nito sa ating buhay Kristiyano. Di po ba? Napakahalaga na kilala tayo bilang Kristiyano. Dali kasing sabihin na tayo ay Kristiyano. Siguro kung tatanungin po ang bawat isa sa atin, ikaw ba ay Kristiyano? Sasabihin natin, oo. Kaya lang, ang problema, kapag tinanong tayo, kamusta ang preparation mo sa pagsamba? Pastor, nakahiga ako. Online lang naman eh. Pastor, tulog ako. Online lang naman eh. Di po ba? Doon tayo babalik sa identity natin. Kaya kung hindi mo pinapahalagan o kung hindi natin pinapahalagan ang Lord's Day, tanungin mo ang sarili mo, ikaw ba ay totoong Kristiyano? Ikaw ba ay totoong nagsuko na ng buhay sa iyong Panginoon, sa ating Panginoon, sa iyong tagapagligtas? Because this is our identity. Kapag pinabayaan natin, kapag kinalimutan natin itong mga bagay na to, check your status. I-check natin ang puso natin. Tingnan niyo po. Pinaliwanag pa po yan sa Exodus 31, 12-13. Sabi dito, and the Lord said to Moses, you are to speak to the people of Israel and say, above all you shall keep my Sabbath. Bakit daw po? For this is a sign between me and you. So, napakalalim ng mga salita ni Yahweh. For this is a sign between me and you throughout your generations, that you may know that I, the Lord, sanctify you. So, is a sign. Ito ay senyales o ito ay sumisimbolo ng ating relasyon. So, yung sinasabi ko pong identity, napakahalaga po nan. So, hindi ko po ito sinasabi dahil ako ay perfect dito. Hindi po. Ako din, pinipreach ko po ito sa sarili ko na bigyang pahalaga ang Lord's Day dahil ito yung identity ko. Kapag pagkatapos ng closing prayer mamaya, I am a Christian. Ako ay Kristiyano. Pagpasok ko sa trabaho bukas o sa Lunes hanggang sa mga susunod na araw, ako ay Kristiyano. Ito yung identity ko. Di po ba? Kapag napakahalaga sa atin ng ating mga Emirates ID, hopefully lahat po tayo may Emirates ID, di po ba? Ito yung pagkakakilanlan natin. Kapag wala yan, may mga benefits na mawawala o possible na mahuli pa tayo kasi napakahalaga sa atin na may Emirates ID. Ito yung ating identity. Pag pinakita mo lang yung Emirates ID mo, makikilala ka na talaga. So ganun din mga kapatid, napakahalaga ng ating identity. In fact, the great Charles Spurgeon ay ang ganda ng kanyang quotation, and I quote, sa kanyang librong Sermons and Writings, to trample upon the Lord's Day is to trample upon the Lord Himself.
When men cease to honor the sacredness of this day, they open themselves to spiritual ruin and withdrawal of God's grace. So, sinasabi po ni Charles Spurgeon dito, kapag pinabayaan mo ang gawain ng Panginoon, kapag binastos mo ang gawain ng Panginoon, kapag hindi mo binigyan ng pahalaga ang gawain ng Panginoon, kapag mas pinariority mo pa ang ibang bagay kaysa sa Lord's Day, ay hinahamak po natin mismo ang ating Panginoon. At tayo po ay nagkakaroon ng spiritual ruin. Ano po? Ruin. Alam niyo po ba mga kapatid, ang Lord's Day o Sabbath, kapag hindi mo binigyang pahalaga yan sa Old Testament, sa konteksto ng Old Testament, this is a capital punishment. Pwede ka nilang patayin. Pwede ka nilang stone to death. O pwede ka nilang kung ano man ang death penalty nung unang panahon sa Old Testament. Kapag pinabayaan mo yung Sabbath, pwede ka nilang patayin. Kaya nga ang palala sa Jeremiah 17-27 sa Magandang Balita, Biblia Tagalog. Ngunit, kailangan sumunod sila sa akin. Dapat nilang igalang ang araw ng pamamahinga at huwag magbubuhat ng anuman sa araw na iyon pagpasok nila sa Jerusalem. Kung hindi, tingnan niyo po, kung hindi, susunugin ko ang mga pintuang bayan ng Jerusalem. Matutupok ang mga palasyo sa Jerusalem at walang sinumang makapapatay sa sunog na to. So, from the word of the Lord itself, kapag pinabayaan ninyo ang Sabat, susunugin ko ang mga pintuang bayan ng Jerusalem. Exodus o Isaiah 58 verse 13. Sinabi pa ni Yahweh, inyong igalang ang takdang araw ng pamamahinga. Huwag kayong gagawa sa pansariling kapakanan sa araw na banal. Sa araw na ito ay mamahinga kayo at huwag maglalakbay o gagawa o mag-uusap tungkol sa mga bagay na walang kabuluhan. Exodus 31 verse 15. 6 na araw kayo magtatrabaho, ngunit ikapitong araw ay araw ng ganap na pamamahinga at nakalaan para sa akin. Papatayin ang sinumang magtrabaho na iyon. So, napakabigat ng mga salita. Ano po? Kung ito kaya ay batas ngayon, siguro all of us possible na maging guilty po dito. Ano po? Intentionally, sabi ng Panginoong Hesus, ito yung ating identity. When we talk about Sabbath, when we talk about Lord's Day, ito yung ating identity. And again, babalik tayo sa tanong na pinapahalagahan mo ba ang gawain ng ating Panginoon? Sabi ng Book of Hebrews, di po ba? Huwag nating kakaligtaan ang gawain ng Panginoon, lalo na't parating na ang ating Panginoon. Remember, this is your identity. This is my identity. This is our identity. We gather, we celebrate the Lord's Day because this is our identity. Ito yung ating pagkakakilanlan bilang mananampalataya, bilang tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Pangalawa, ito'y pag-alaala. Una, hindi lang sa ating identity. Pangalawa, this is time to remember our opportunity. Ito yung opportunity natin. Meron tayong malaking pribilehiyo. Sometimes, sinasabi natin sa ating sarili, nakakapagod ang ganitong gawain, parang routine, pero nalilimutan natin na ito yung isang opportunity lang. Binibigyan tayo ng opportunity ng ating Panginoon na lumalang ng langit at lupa para sambahin siya. Sabi nga niya, kahit yung bato, kaya kong ipaawit, kaya kong pakantahin yan. Di po ba? Remember? Sabi niya sa New Testament, kahit ang mga bato, kaya niyang paawitin. Pero tayong mga anak niya, binibigyan tayo ng panahon, ng pagkakataon na magpuri sa ating Panginoon. What is the chief end of man? Lagi ko itong sinasabi sa inyo. What is the chief end of man? Ano yung goal natin sa mundong ito? Sabi dito, to glorify God and enjoy Him forever. Ito yung ating goal, to glorify God and enjoy Him forever. At sa pamamagitan ng Lord's Day, we can glorify God. Amen po ba? Sa pamamagitan ng Lord's Day, we can worship God. Sa pamamagitan ng Lord's Day, we can praise the Lord. Sa pamamagitan ng Lord's Day, pwede nating awitin yung kanyang kabutihan, yung kanyang katapatan. And this is our chief end. Ito yung goal, ito yung purpose natin, bawat isa sa atin, to glorify God and enjoy Him forever. Sana wag natin makalimutan itong mga salitang ito.
Bagamat minsan pagod tayo, minsan madami tayong iniisip na mga dapat gawin, may mga pasanin tayo. Pero mga kapatid ko sa Panginoon, itong Lord's Day ay isang opportunity lamang. Tandaan niyo po, ang Diyos ay mananatiling Diyos kahit wala ka, kahit wala ako. Tandaan niyo po 'yan. Ang Diyos ay mananatiling Diyos kahit wala tayo sa mundong ito. Tayo, mga tao, may hangganan tayo sa mundong ito. At araw-araw, kailangan natin ang ating Diyos, ang ating Panginoon sa ating buhay. Sabi sa isang article, Desiring God, ni John Piper, sabi niya, we are not much at leisure on the Lord's Day because our lives are structured around productivity, not devotion. Sabi dito, minsan hindi natin nararamdaman yung kapahingahan, minsan hindi natin nararanasan yung saya sa Lord's Day dahil ang ating mga buhay, ang pinapriority natin ay yung mga goal natin sa ating buhay. Halimbawa, goal natin pumunta sa lugar na to. Goal natin na ganito ang gagawin natin sa araw ng Sabado, sa araw ng Lord's Day, ganito ang gagawin natin. Kaya pagdating ng Lord's Day, tulog. Pagdating ng Lord's Day, hindi prepared. Pagdating ng Lord's Day, baliwala. Dahil ang ating preparation ay hindi sa devotion. Ang preparation natin ay sa ating mga sarili. Mga kapatid ko sa Panginoon, when Yahweh said, remember the Sabbath day, remember our identity. Pangalawa, remember our opportunity. Opportunity lamang binibigyan tayo ng Panginoon na sambahin siya. And again, ang Diyos ay mananatiling Diyos kahit wala tayo. Yung ating ginagawang ganitong gawain, opportunity lang natin yan. Opportunity lang natin yan. At pangatlo, we need to remember, una, our identity. Pangalawa, our opportunity. Pangalawa, we need to remember our loyalty. Saan ba tayo loyal? Saan ba yung ating katapatan? Saan ba tayo faithful? Ang daming ginagawa ng mundong ito para sirain ang ating focus. Ang daming ginagawa ng mundong ito para mawala ang ating yung excitement sa Lord's Day. Di po ba? Kaya nga ang sabi ng Panginoong Hesus na nandito siya, mismo sa bibig ng ating Panginoong Hesus, give to Caesar what belongs to Caesar and to God what belongs to God. So alam naman natin tong Caesar na to ay nagsisimbolize sa mundo dahil una makapangyarihan, sikat itong si Caesar, tanyag, famous, So, sabi ng Panginoong Hesus, ibigay mo give to Caesar what belongs to Caesar and to God what belongs to God. So, sinasabi ng Panginoong Hesus diyan, hindi pwedeng ang loyalty mo nasa akin tapos ang ginagawa mo naman makamundo. Hindi pwedeng sinasabi mong Kristiyano ka pero ang buhay mo contradicting sa pagiging Kristiyano. Hindi mo pwedeng sabihin Kristiyano ka pero pinapabayaan mo yung Lord's Day. Give to Caesar what belongs to Caesar and to God what belongs to God. Kaya nga mga kapatid, remember our identity. Remember our opportunity and remember our loyalty. Saan ka ba talaga loyal sa sa iyong buhay? Or if I may say, talaga bang anak ka na ng Panginoong Hesus? Talaga bang isinuko mo na ang buhay mo sa ating Panginoong Hesus? Kaya tingnan natin, wag natin kalimutan, when we talk about Lord's Day, it's a consecration. The consecration of the Lord's Day. Pangalawa, it is a commemoration. Ito'y pag-alala sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. Na kaya natin to ginagawa dahil naranasan natin ang kabutihan ng ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Na dahil ito'y biyaya lamang kung bakit tayo may ganitong gawain. Imagine niyo po, sa dami ng tao sa mundong ito, tayo yung binigyan ng pribilehiyo, ng opportunity upang alalahanin ang kabutihan ng ating Panginoong Hesus. At pangatlo, dito na ako magtatapos. Una, it is a consecration of the Lord's Day, the commemoration on the Lord's Day, at pangatlo, it is the commitment to the Lord's Day. Ang pagtatalaga ng ating mga sarili sa Lord's Day o sa ating pananambahan. Sabi ko nga po sa inyo mga kapatid, pag pinag-usapan natin yung salitang worship sa Tagalog, ang worship, dalawa ang ibig sabihin sa Tagalog. Una, pagsamba at pagsimba. Yung pagsimba ay pumunta ka lang ng church.
nakinig ka lang. Yung pagsimba, ah, nag, nag-join ka lang sa Zoom. So yun ang pagsimba. Maganda yan. Maganda yung ginagawa natin yan. Pero ang totoong worship ay pagsamba. At ibig sabihin ng pagsamba ay pagbabago. Sinasamba natin ang ating Panginoong Hesus at inaharap natin ang ating sarili sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga, every time na sumasamba tayo sa ating Panginoong Hesus, dapat may pagbabagong nagaganap. Amen po ba mga kapatid? Hindi pwedeng walang pagbabagong nagaganap. Kaya nga, marahil ito yung application natin sa ating pinag-uusapan. Una, when we talk about the commitment to the Lord's Day o pagtatalaga, una, nabanggit ko na po sa inyo to at gusto kong ulit-ulitin. Una, ihanda po natin ang ating mga sarili. Prepare yourself. So, bukas hanggang Biyernes, yung pagpe-prepare natin sa ating mga sarili. Ano po? Ihanda natin. Haharap tayo sa Diyos sa Diyos. Haharap tayo sa Hari ng mga hari. Hindi natin sasambahin ay tao. Hindi natin sasambahin yung kung sino-sinong sikat na tao. Ang sasambahin natin yung Diyos na lumalang ng langit at lupa. Yung Diyos na nagmamahal sa atin, yung Diyos na tumubos sa atin. Hopefully, binibigay natin yung best sa ating Panginoon. Alam niyo po, yung isa sa pinakamatapak na panalangin na nabasa ko sa Bible, itong Psalm 139 verses 23 to 24. It's 24, hindi ko lang po na-edit. Pero Psalm 139, 23 to 24. Ang sabi dito, search me, God, and know my heart. Test and know my anxious thoughts. See if there's any offensive way in me and lead me in the way everlasting. Ang sabi dito, Lord, siyasatin mo ako hanggang sa pinakamalalim ng aking damdamin o ng aking puso. Kung may mali sa akin, sabihin mo, ipakita mo. Kung may nagawa akong mali, itama mo ako. Alam niyo po, minsan kasi tayong mga tao, kasama ng mga Kristiyano, di po ba mas inuuna natin yung pagkakamali ng ibang tao. Minsan mas inuuna natin yung pagpuna sa ginagawa ng isang tao kaysa sa sarili nating kasalanan. Dahil iba lang yung kasalanan niya, kaya malakas ang loob nating sabihin yon. Pero nalilimutan nating magpasiyasat sa ating Panginoon. Parang pag lumapit ka sa doktor, di po ba? Parang sasabihin mo, Dok, ah, ah, pwede mo bang sabihin sa akin kung anong mga sakit ko? Pwede mo bang sabihin sa akin lahat ng aking karamdaman para ako'y mapagaling? Wala namang magsasabi ng Dok, tingnan mo lang yung ganitong parte ha, yung hindi na. So, technically ito yung context sa ating binasa po. Yung pagkilala sa ating pagkakamali, pagkilala sa ating Panginoon. Hopefully, prayer natin ito. Search me, God. Ikaw nakakakilala sa akin. Ikaw nakakakita sa akin. 24/7, kita tayo ng Panginoon. 24/7, hindi natin maloloko ang Panginoon. 24/7, batid tayo ng ating Panginoon. At sabi ng panalangin dito, Lord, siyasatin mo ako. Linisin mo ang aking puso. Linisin mo ang aking buhay. Linisin mo ang aking isipan. At kung may pagkakamali, Panginoon, itama mo ko, ituwid mo ko. Pangalawa, prepare yourself. Pangalawa, yamang tayo ay nasa online. Napakahalaga na prepare din po yung gadget natin. So, ang preparation ay hindi Sabado ng umaga. Sa gadget, Ang preparation ay Sabado pa lamang. Nire-ready na po natin yung gadget na ating ginagamit sa pagsamba, So, preparation sa ating gadgets. So, hindi na mawawala itong online. Sasabihin ko po sa inyo, pag tayo nananalangin ng face-to-face, itong online hindi na po mawawala. Napakahalaga po ng ministry na to. But again, i-ready mo natin yung ating gadget, Ito yung avenue na ginagamit ng Panginoon upang magampanan natin itong Lord's Day, Pangatlo, prefer your gifts to the Lord. I-ready ho natin yung ibibigay natin sa ating Panginoon. Alam po natin ang context na marahil yan ay time, marahil yan ay treasure, o marahil yan ay talent. Prepare your gifts to the Lord. Alam naman natin na siya yung source ng lahat ng bagay. Wala tayong pwedeng ipagdamot sa ating Panginoon dahil siya mismo
ang nagbibigay sa atin, yung ating mga trabaho, bigay ng ating Panginoon. Yung ating buhay, di po ba? Praise the Lord. At tayo po'y buhay pa. At yan po'y biyaya ng ating Panginoong Hesus, ng ating Diyos. At pang-apat, napakahalaga nito. Prepare to change. Ano po? Prepare to change. Kagaya nung binasa nating verse kanina, i-ready natin ang ating sarili sa pagbabago. Ano po? Sa pagbabago. Hindi, wag mong isipin yung ibang tao na magbago ka dahil ito yung mensahe, magbago ka dahil ito yung topic natin. Hindi. Tayo po ang ating mga sarili. That whenever we come to the presence ng ating Panginoon, whenever we come sa presensya ng ating Panginoon, una, ang ating panalang, Lord, baguhin niyo po ako. Hindi po ba ang layunin natin ay maging kawangis ang ating Panginoong Hesus? Kaya nga binigyan niya tayo ng banal na espiritu. At anong bunga ng banal na espiritu? Pag-ibig sa mga hindi kaibig-ibig. Katapatan. Ano po? Faithfulness. Gentleness sa pagsasalita. Ano po? At napakarami pa. So, mga kapatid, ito yung ating panalangin. More than sa maraming bagay, prepare po natin ang ating sarili sa pagbabago. Mga kapatid, pagkatapos ng May na to, ng month na to, month of May, tutungtong na tayo sa kalahating taon ng 2025. Ano? Ang tanong ko, sa kalahating taon ng 2025, may pagbabago po bang naganap sa ating mga sarili? O still, magagalitin ka? Still, chismosa ka? Still, palaaway ka? Still, hindi mo priority ang gawain? Still, hindi ka na nag-EMTM? Still, hindi ka umaattend ng prayer meeting? Ang tamang pagsamba ay may tamang pagbabagong nagaganap. Sa simbahan, late 1990s, sa Church ng Soul Survivor sa Watford, London. Isa sa mga sikat na church nung 1990s sa London. Maraming tao ang pumupunta, maraming manunugtog, kumpleto ang instrumento. Kaya lang napapansin nila parang nawawala na yung essence ng pagsamba. Parang yung Lord's Day tinatawag na lang nilang weekend, for the sake na pumasok lang sila, masabing sumimba, for the sake na masabing relihiyoso sila. Nawawala na yung essence ng worship. Kaya sabi nung isang pastor, gagawa tayo ng pagbabago. Ang gagawin natin, isang buwan walang instrumento. Isang buwan a cappella lang. Kaya nagulat ang marami dahil ito ang isa sa mga gusto nila, kumpleto ang tugtugin, kumpleto ang instrument. I mean, madaming manunugtog, di po ba? Minsan yun yung definition natin sa church eh. Maraming manunugtog, masaya ang tugtugan, kumpleto ang gamit Pero dito sa Watford o London sa Soul Survivor Church, inalis nila for a month. And with that, naranasan nila muli ang worship. Naranasan nila muli ang pagsamba. Kaya nga yung isang pastor doon sumulat ng isang kanta, si Matt Redman. Ito po yung inawit natin kanina. Ang sabi niya ay ganito sa kanta. When the music fades, all is stripped away. Kapag wala na yung mga kanta, kapag wala na yung mga tugtog, kapag wala na yung mga instrumento. Sabi dito, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. At sabi dito, I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within through the way things appear. You're looking into my heart. Mga kapatid ko sa Panginoon, as we celebrate the Lord's Day today, the Lord is looking into our hearts. Nakatingin ang Panginoong Jesus sa ating puso. Marahil naka-off po ang camera natin. Marahil tayo po ay magkakahiwalay. Pero we do believe, and I do believe, and I will confess na nakatingin po ang Panginoong Jesus sa ating mga puso. Sabi sa chorus, I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things
that I've made it when it's all about you. It's all about you, Jesus. Mga kapatid ko sa Panginoon, Lord's Day, it's a commitment sa ating Panginoon. Pagtatalaga ng ating sarili sa ating Panginoon. Paghingi ng biyaya ng ating Panginoong Jesus na this week na darating, the Lord will prevail us. The Lord will save us. And the Lord will help us para sa darating na Lord's Day. Na Lord's Day. Mga kapatid ko sa Panginoon, let us honor the Lord's Day dahil ito yung ating identity. Ito yung ating pagkakatawag. Let's remember the Sabbath day, the Lord's Day, because this is our commemoration. This is our the consecration of the Lord's Day, the commemoration of the Lord's Day, and the commitment to the Lord's Day. Tayo po ay tutugon sa mensaheng ito sa pamamagitan po ng pananalangin. Meron po tayong tinatawag na congregational prayer. And I urge you, mga kapatid ko sa Panginoon, I beseech you na samahan niyo po akong manalangin dahil tayo po'y nananalangin ng venue na makakapag-gather tayo. Pero beyond that, ang pinakapanalangin po natin, i-ready ng Lord ang ating mga puso. Yung venue, kayang i-provide ng Panginoon yan. Yung pambayad, kayang i-provide ng ating Panginoon yan. Pero yung puso natin, yung preparation natin, and I think this is the center ng ating pananalangin ngayon. You know your heart, and the Lord knows your heart, especially. Kaya nga sa ating pananalangin na to, pwede po ba magkaroon muna tayo ng personal na panalangin?